Tahimik ang gabi nang biglang magmulat ng mata si Fujinius. Ang pinakakinatatakutan na manlalason ng mga nilalang sa dilim. Kumislot ang kanyang mga ugat. May malamig na hangin na dumampi sa kanyang tenga at may ibinulong. Si Lyra, pinatay ni Francis Leo Marcos. Napakunot siya ng kamao at ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit. Francis Leo Marcos at ang kasama mong si Casper, hindi kayo makakatakas sa akin. Nagbago ang anyo niya. Mula sa pangkaraniwang lalaki ay naging isang malakalansay na nilalang na may mahahabang kuko, naninikit ang balat at ang dila ay parang ahas. Ngunit alam niyang hindi pwedeng dalhin ang anyong yon sa kanyang paghihigante. Kailangan niya ng paraan para makalapit sa dalawa. Kinabukasan, nagpunta siya sa bayan at nag-apply bilang tagaluto sa maliit na tindahan na madalas kainan ni na Francis at Casper. Dahil sa taglay niyang galing, mga 1 oras lang ay tinanggap siya agad. Uy pare, may bagong cook tayo ah. Bagong putahe ba? Bagong buhay? Sarap nito ah. Sana araw-araw ganito. Ngumiti lang si Fujinius. Isang ngiti na may tinatagong kamatayan. Habang naghahanda ng pagkain, maingat niyang hinaluan ng itim na pulbos ang sabaw at ulam. Ito ang pamatay ng mga engkanto, mangkukulam, tikbalang, at maging ng tao. Pero hindi ng dalawa. Dumating sina Francis at Casper. Oy boss, dagdagan mo yung sabaw ah. Favorite ko yan eh. Parang haplos ng first love ko dati. Oo naman sir. Tamang-tama ang timpla nito. Isang pagsubo lang at hindi nyo makakalimutan. Habang kumakain ang dalawa, nanonood siya. Handang-handa siya na makita silang mahilo, mangisay, mawalan ng ulirat. Ngunit hindi yun nangyari. Mga 3 araw ang lumipas, tsaka niya palang napansin. Lumalakad na parang matamlay si Francis. Paubo-ubo naman si Casper. At madalas na parang mahina ang paghinga ng dalawa. Napangiti si Fujinius. Malapit na kayong mamatay. Hanggang isang gabi, nagsara ang tindahan. Umupo ang dalawa. Nakayuko. Nanginginig ang katawan. Ngayon, oras na para magpakilala. Humakbang siya papalapit. Bawat hakbang ay may madilim na usok. At dahan-dahan siyang nagbagong anyo. Humaba ang mga kuko. Tumubo ang matutulis na pangil. Nagkulay abo ang balat. Ang mga mata ay namula. Ang dila ay lumabas na parang ahas. Ako ang pinakamagaling na manlalason sa mundong ito. Kasintahan ni Lyra, ang manananggal na pinatay ninyo. Napaatras kuno sina Casper at Francis. Tila nang hihina. Ngayon, tatapusin ko na kayo para kay Lyra. Sumugod siya. Mabilis. Parang kidlat. Pero paglapit niya ay biglang tumayo ng diretso si Francis. Matatag. Parang walang sakit. Boss, parang ang excited mo naman. Teka lang ha. Tumindig din si Casper. Bakit mo naman inakala na tinamaan kami ng lason? Napatigil si Fujinius. Ano? Ngumiti si Francis. Pre, kami ni Casper, hindi tinatalaban ng kahit anong lason.
Kasi bawat buwan, nagba-vitamins kami. Yung tipong pampalakas ng katawan, yung Viagra. Alam mo yun? At saka nagkunwari lang kaming mahina para lumabas siyang tunay mong anyo. Amoy na amoy ka namin eh. Nangatog sa galit si Food Genius. Sumugod siya. Mabilis na parang anino. Sinaksak niya si Francis sa dibdib. Pero tumunog lang yun. Parang baka lang laman ito. Wala yan. Tinadyakan niya ang aswang. Lumipad ng 3 metro. Naglabas ng mga itak na may lason si Food Genius. Hinagis niya kay Casper. Pero sinalo lang ni Casper gamit ang 2 daliri. Boss, itak lang pala. Kala ko baril lang binato niya eh. Binalibag niya ang itak. Pabalik. Tinamaan ng balikat ng aswang na manlalason. Nagpalipad ng itim na usok si Food Genius. Parang lason sa hangin. Natakpan ng buong lugar. Ngayon, huminga kayo. Matapos niyan, tapos na ang lahat. Pero sa loob ng usok, bakit amoy bawang? Sir Francis, nagtutbrush kasi ko ng bawang eh. Biglang sumuntok si Francis. Isang diretso sa panga. Nabasag ang ngipin ng aswang na manlalason. Bumagsak ang manlalason. Lumuhod at duguan. Paano? Paano kayo nabuhay sa lason ko? Wala pang nabubuhay doon. Lumapit si Francis. Simple lang. Sabay kaming kumain ng gulay, vitamins at walang halong kabalabalan sa katawan. Saka, syempre, Viagra. Sinabi ko na kanina, di ba? At isa pa, hindi kami mapapatumba ng isang manlalason lang. Itinaas ni Casper ang isang matulis na kahoy. May nakadikit na asin at bawang. Para kay Lira, na ginawa mong aswang at manananggal. Bumaon yun sa dibdib ng aswang. Pumaimbabaw ang sigaw nito. At doon natapos ang buhay ni Food Genius, ang aswang na manlalason. Habang naglalakad pa uwi sina Francis at Casper. Sir, next time, huwag ka nang manloko ng babae ha. Kasi tignan mo, sunod-sunod ang gumaganti sa'yo. Oo na, lesson learned. Pero grabe ha, ang daming gustong pumatay sa akin. Siyempre, gwapo ka kasi. Charot. Sabay halak-hakan ng dalawa habang papalayo mula sa pinagkamatayan ng pinakamabangis na manlalason.